mga ka-precious, magluluto tayo ng tinulang manok. Himayin muna natin itong malunggay. Handa muna natin yung mga kailangan natin sa ating pagluluto. Ganyan lang kasimple yung maghimay ng malunggay mga ka-precious. Ang ingay ng background dahil madaming dumadaan na sasakyan. Masarap kasi yung tinulang mga ka-precious pag maraming malunggay. Tapos sahaluan ko din siya ng sayote. Dito lang to sa bakuran mga ka-precious. Kinuha to ni Mr. John sa may bakuran. Tanim daw niya yan. O diba, pag may tinanim, may aanihin. Mga ka-precious, tapos na natin mahimay yung malunggay. Ito na siya. Then susunod natin yung sayote. Babalatan natin at hihiwain na din natin para maisama natin sa ating tinula. So ayun mga ka-precious, meron din tayo ditong sayote na nabili kanina sa palengke. Bali, 4 na piraso to at babalatan muna natin to bago natin siyang hiwa-hiwain para may halo din natin siya sa ating tinula. At pagkatapos nga natin itong mabalatan mga ka-precious, hiwa-hiwain natin to. Bali, malalaking hiwa yung ginawa ko dito mga ka-precious dahil marami naman tong sayote at hindi naman to magkukulang sa amin at dadalawa lang naman kami. Kaya ayun mga ka-precious, sa isang peraso, bali 4 na peraso lang ang ginawa kong hiwa. So yung mga ka-precious, ito na lahat yung sayote na nahiwa natin. At meron din tayo dito mga pakpak ng manok. Bali, pakpak ng manok yung pinili ko mga ka-precious. Kasi nga nakakasawa na yung pork laman. Kaya pakpak naman yung gamitin natin para sa ating tinula. So ayan mga ka-precious, ito naman yung ating mga sangkap na gagamitin natin sa ating tinula. Meron tayo dito bawang, sibuyas, luya at saka kamatis. Bali, babalatan din natin itong mga ka-precious lahat bago din natin siyang hiwain. Nagtataka nga dyan si Mr. kung bakit may kamatis sa tinulang manok. Bali, nasanay kasi siya na kapag siya ang nagluluto ng tinulang manok, wala ang siyang nilalagay na kamatis. Ako yung nagluluto, kaya nilagyan ko ng kamatis. Mas masarap sa tinulang manok kung may kamatis mga ka-precious. Kasi nagpapadagdag yan ng lasa, lalo-lalo na sa linamnam ng ating tinula. At ito na nga pala yung lahat yung ating mga nahiwang sangkap mga ka-precious. Ayan na yung ating bawang, sibuyas, luya, and then kamatis. And tara na mga ka-precious, magsimula na tayo sa ating paggigisa. Ayan, sinalang na natin yung ating kawali. At paiinitin natin to bago tayo maglagay ng mantika. At ayan na nga mga ka-precious, naglagay na nga tayo ng mantika at simulan na natin ng paggigisa. Nilagay ko na dyan yung ating bawang mga ka-precious at sinabay-sabay ko na din nilagay dyan yung ating sibuyas, kamatis, and then luya. At ayun na nga mga ka-precious, igisa na nga natin ng maayos ang ating mga sangkap bago natin ilagay yung mga pakpak ng manok at hintayin natin na maglabas ng sarili niyang katas yung mga kamatis bago natin siyang ilagay. So ayun mga ka-precious, ganito na nga hitsura ng ating kamatis, nagmamantika na siya at pwedeng-pwede na natin siya ilagay yung ating mga pakpak ng manok, hindi yung pakpak natin kundi pakpak ng manok at ihahalo na din natin yan, then gigisa-gisa natin yan, mikos-mikos natin yan, imikos-mikos yan ni insan mga ka-precious at hintayin natin na mag-brownish siya mga ka-precious, then lagyan na natin siya ng mga pampalasa at pag ganito na yung itsura niya mga ka-precious, pwedeng-pwede na natin ilagay yung ating mga sayote. Isasama natin sa paggigisa yung ating mga sayote mga ka-precious para may lasa ito at malinamnam kahit meron na siyang sabaw. So ayun mga ka-precious, na ihalo na nga natin ang ating mga sayote at hintayin na lang natin ito na maging half cook bago tayo maglagay ng tubig. Napakadali lang naman ito lutuin mga ka-precious dahil marami na talagang nagluluto ng tinulang manok at ang pagkakaiba lang sa proseso kung paano kayo magluluto at dahil nakadepende yan sa tao kung paano silang magluto at paano nila tong lutuin. At sa mga oras na itong mga ka-precious, dahil nga medyo brownish na siya, ilalagay na natin yung ating tubig, bali 3/4 ng pitchel na tubig yung ginamit ko mga ka-precious, then hayaan lang natin to kumulo dyan ng kumulo hanggang sa maluto. At tatakpan muna natin yan at hintayin natin ng mga ilang segundo para maluto na siya mga ka-precious. So ayun mga ka-precious, pagkatapos natin maghintay ng 5 taon, charis, ayan na yung ating tinulang manok mga ka-precious, kumukulo na siya at lutong-luto na siya mga ka-precious. At pwedeng-pwede na natin ilagay dito yung ating mahiwagang malunggay. Ayan mga ka-precious, akala ko talaga marami yung malunggay, kunti lang pala. So, ayan na mga ka-precious yung ating tinola. O diba, napakadali lang at napakasimple lang at meron na tayong ulam. Ito na yung ating finished product. Thank you for watching. Bye-bye!